Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Sa patuloy na umuusbong na kasaysayan ng modernisasyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas, isang panibagong kabanata ang muling bubuksan. Sa puso ng Subic Bay, sa loob ng bagong tayong Aguila Shipyard, na pinamamahalaan ng HD Hyundai Heavy Industries, muling naisulat ang kasaysayan. Sa seremonya ng pagbubukas ng pasilidad, isang balita ang ibinahagi ng embahador ng Korea sa Pilipinas na agad na nakatawag ng pansin. Kinumpirma nito na sa darating na ikalawang linggo ng Setyembre 2025, ang hukbong dagat ng Pilipinas ay tatanggap ng pinakabagong barkong pandigma nito. Ang magiging BRP Diego Silang. Ngunit ang barkong ito ay hindi lamang simpleng dagdag sa bilang ng mga sasakyang pandagat. Sa kanyang pagdating, dala niya ang bigat ng simbolismo at estratehikong kahalagahan. Ang BRP Diego Silang ay itinuturing na kapatid na barko ng BRP Miguel Malvar. Pareho silang nakabatay sa subok at pinagkakatiwalaang disenyo ng HDP 3200 frigate ng Hyundai. Para sa maraming tagamasid ng depensa, ang dalawang barkong ito ay hindi lamang mga bagong kagamitan. Sila ang pundasyon ng hinaharap na puwersa ng mga surface combatant ng hukbong dagat, at posibleng maging batayan ng susunod pang mga kukuhaning frigate sa ilalim ng Frigate Acquisition Project. Kung magpapatuloy ang ganitong direksyon, maaring umabot sa hindi bababa sa 4 na barko ng parehong klase ang mayroon ang Philippine Navy. Kapag isinama ang dalawang Jose Rizal-class frigates, aabot sa 6 ang kabuang bilang ng mga guided missiles frigates ng bansa. Isa itong napakalaking pag-angat para sa hukbong dagat. Kung inyong maaalala, nitong nakaraang isang dekada pa lamang ang nakalipas ay umaasa pa tayo sa mga lumang barkong minana mula sa mga kaalyado, kabilang pa ang ilang unit na nagmula pa sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Bagamat matagal nang may mga pahiwatig na Setyembre 2025 ang tinatarget na petsa, ang tiyak na kumpirmasyong ito ang takdang pagtatapos at paghahatid sa Pilipinas ng ikalawang barko na Malvar class. Kung saan sa unang pagkakataon, makatatawid ang nasabing BRP Diego Silang patungo sa mga karagatan ng Pilipinas. Ano nga ba ang kahulugan nito para sa ating Navy at pambansang depensa? Sa agarang panahon, tataas ang bilang ng mga barkong kayang isabak sa operasyon, isang napakahalagang bagay lalo na't limitado ang modernong inventaryo ng hukbong dagat. Ngunit sa mas mahabang pagtanaw, ito'y tanda ng pagbabago patungo sa mas balansing puwersa na hindi lamang nakatuon sa pagpapatrolya, kundi may kakayahang pumigil at hadlangan ang anumang banta, lalo na sa pinagtatalunang West Philippine Sea. Dahil dito, pinapakita na ang pagbili ng mga frigate ay bahagi ng mas malawak na modernisasyong isinasakatuparan sa ilalim ng Horizon 2 at Horizon 3 ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program. At lumalabas naman na ang layunin mula sa pagiging isang puwersang halos constabulary lamang, dapat itong umangat tungo sa pagiging tunay na depensang puwersa, na kayang protektahan ang pambansang teritoryo. At sa pag-usbong ng panibagong doktrina, malinaw na ang frigate, bilang multi-role surface combatant, ang nasa pinakasentro ng pagbabagong ito. Inaasahan na ang BRP Diego Silang, tulad ng kapatid nitong BRP Miguel Malvar,
ay may dalang mga makabagong kagamitan, pinahusay na sensors, modernong combat management systems, at guided missiles capability. Sa makabagong larangan ng digmaang pandagat, kung saan ang kaalaman sa sitwasyon, bilis ng tugon, at lakas sa firepower ang nagtatakda ng tagumpay o kabiguan, ang mga ganitong kakayahan ay hindi matatawaran. Batay sa timeline, kapag naihatid na ang barko ngayong Setyembre, ito ay daraan pa sa huling pagsasaayos, mga sea trials, at masinsinang pagsasanay ng crew bago ito tuluyang maitalaga. Kung magiging maayos ang lahat, posibleng formal itong mapasama sa serbisyo bago matapos ang 2025 o sa unang bahagi ng 2026. Ngunit higit pa sa simpleng seremonya ng commissioning, ang araw na iyon ay magiging isang estratehikong pananda. Bawat bagong barkong pumapasok sa serbisyo ay nagbibigay ng dagdag na lakas panghila laban sa mga banta, nagbabalik ng kumpiyansa sa ating mga tagapagpatrolya, at nagbibigay ng mensahe sa mga kaalyado at maging sa mga kalaban na seryoso ang Pilipinas sa pagtatanggol ng kanyang karagatan. Matapos nito, hindi rin matatawaran ang kahalagahan ng lugar kung saan ito unang lalapag. Ang Aguila Shipyard sa Subic, na dating tahanan ng pinakamalaking base ng US Navy sa buong mundo, ay ngayoy pinamumunuan ng isa sa pinakadakilang shipbuilders sa mundo, ang Hyundai Heavy Industries ng South Korea. Sa oras na tuluyan nang makapasok ang BRP Diego Silang sa ating karagatan, hindi ito magiging nag-iisa. Nandoon na ang kapatid nitong si BRP Miguel Malvar na nagsisilbing paalala kung gaano kalayo na ang narating ng hukbong dagat. Magkasama, sila ang magiging gulugod ng 6 na guided missile frigate force na inaasambuin. At kung titingnan ang nakaraan, noong unang bahagi ng dekada 2000, ang ating hukbong dagat ay umaasa pa sa mga lumang barkong escort na galing pa sa ikalawang digmaang pandaigdig. Ang pagdating ng Jose Rizal class frigates noong 2020 ay isa ng malaking paglukso. Ngunit sa pagdagdag ng Miguel Malvar at ng Diego Silang, ang paglukso ay naging isang tuloy-tuloy na martsa. Naniniwala ang mga eksperto sa depensa na posibleng magsilbing pamantayan ang BRP Diego Silang para sa mga susunod pang bibilhing frigate. Kapag itinuloy ang buong frigate acquisition project, maaaring madagdagan pa ng 2 o higit pang kapatid na barko ang HDF 3200 class, at ito ang magiging pangunahing sandata ng Navy sa loob ng maraming taon. Hindi lamang ito usapin ng dami, kundi ng pagiging mas organisado, mas madaling logistics, mas epektibong pagsasanay, at isang operational doctrine, mga bagay na napakahalaga para sa hukbong may limitadong pondo at kagamitan.